Yang Rodrigo Roa Duterte. Inapila ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang desisyon ng International Criminal Court na nagsasabing may jurisdiction ng korte sa kaso nito. Sa isinumiting apila sa Appeals Chamber, hiningi ng kampo ni Duterte na baliktarin ang desisyon ng pre-trial chamber at sabihing walang legal na basihan ang pagpapatuloy ng pagdinig laban kay Duterte. Hiningi rin nila ang agad na pagpapalaya sa dating Pangulo ng walang kondisyon. Sa desisyon ng pre-trial chamber, sinabi nitong sakop ng korte ang aligasyong crimes against humanity laban kay Duterte dahil hindi pa kumakalas sa Rome Statute ang Pilipinas nang magsimulang mag-imbestiga ang ICC prosecutor. Anim na kaso kaugnay ng mga proyekto kontra baha sa Oriental Mindoro at Bulacan ang target maiakyat sa Sandigan Bayan bago matapos ang Nobyembre. Kakasuhan din umano ang isang hindi pa pinapangalan ng mataas na opisyal matapos umanong makatanggap ng kickback. Nakatutok si Salima Refran. Target is really by November 25, we will have cases in the Sandigan Bayan already or filed with the Sandigan Bayan. Anim na kaso kaugnay ng flood control projects ang inaasahang maiaakyat sa Sandigan Bayan bago matapos ang Nobyembre. Ito ang mga kasong graft, malversation, falsification at bribery. Ang isa sa mga kaso kaugnay ng substandard umanong 298 million peso flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Kontrata ito ng SunWest Incorporated kung saan founder si dating Bicol Party List Representative Zaldico. May kaso rin kaugnay sa 5 ghost flood control projects sa Bulacan, kung saan sangkot si ex-DPWH District Engineer Henry Alcantara, ang mga dating Assistant District Engineers na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza, at ang kontratistang si Sally Santos ng Sims Construction. Hindi pasok ang mga engineer sa mga may salary grade 27 pataas na siyang dinidinig ng Sandigan Bayan. Pero may isang mataas na opisyal na kakasuhan doon dahil naka-kickback din umano. 3 of them involves a higher official. So sir, ito po ay hindi pa napapangalanan? Hindi pa. Sa indictment na, we'd rather that it ready when we file the case that we name the official. Subpoenas will be forthcoming. We're hoping to have it sent out within the week, but the latest would be by next week. Samantala, 13 reklamo naman ng DPWH at COA ang pumasok na sa preliminary investigation sa Ombudsman. Laban yan sa mga opisyal ng DPWH Bulacan 1st Engineering District at sa mga kontratistang St. Timothy Construction, Wawaw Builders, Sims Construction at IM Corporation. Kaugnay yan ng siyam na maanumalyang flood control project sa Bulacan na nagkakahalaga ng 249 million pesos. Pinag-aaralan na ng Ombudsman kung ila-livestream ang preliminary investigation. Kasi nga, these are supposed to be public in nature. We were looking at the bounds of transparency that we can adhere to in this office. Tuloy din ang investigasyon ng Office of the Ombudsman sa 421 ghost flood control projects na natukoy ng DPWH sa buong bansa. Isa sa publiko na rin ng Office of the Ombudsman ang mga desisyon ng mga dating ombudsman na sina Conchita Carpio Morales at Samuel Martires sa mga kasong administratibo at kriminal ni Senador Joel Villanueva. Pinag-aaralan ding isa publiko ang lahat ng mga desisyon ng opisina. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Magtatalaga ang Korte Suprema ng mga special court na hahawak sa mga kasong may kinalaman sa katiwalian sa infrastructure projects ng gobyerno. Ayon po sa Supreme Court, paraan ito para mapabilis at mas matutukan ang mga pagdinig sa kasong ihahain sa regional trial courts. Isa lang daw ito sa reformang ginagawa ng Korte sa ilalim ng Strategic Plan for Judicial Innovations para wakasan ang mga matagal ng problema ng mabagal na proseso at mga backlog. Naglabas na ang lahat ng senador ng kani-kanilang statements of assets, liabilities, and net worth o tala ng kanilang yaman. Pinakamalaki ang kay Senator Mark Villar.
habang pinakamaliit ang kay Senator Chis Escudero. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth na inilabas ni Senator Amy Marcos, nagdeklara siya ng total assets na umaabot ng halos 165 million pesos. Kabilang dito ang ilang residential, commercial at agricultural lands na nagkakahalaga ng mahigit 74 million pesos, 59.5 million na cash at mga sasakyan at shares na umaabot ng 16.6 million pesos. Pero hindi pa kasama rito ang kanyang share sa mga hindi pa natatapos na proseso sa hatian ng mana mula sa kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Wala siyang idineklarang liabilities o utang, kaya ang kanyang net worth ay halos 165 million pesos. Si Senator Alan Peter Cayetano naman, nagdeklara ng total assets na umaabot ng 110.6 million pesos. Kasama rito ang halos 13 million pesos na mga condominium unit, 30.5 million pesos na cash, mahigit 4 million pesos na halaga ng mga alahas, artworks at personal na gamit, at 30.7 million pesos na investments. Joint sal-en nila ito ng asawa niyang si Taguig City Mayor Lani Cayetano. May liabilities o utang silang umaabot ng 1.5 million pesos. Ang deklaradong net worth, mahigit 109 million pesos. Si Senator Rodante Marcoleta naman, nagdeklara ng total assets na mahigit 80.4 million pesos. Kasama rito ang isang house and lot, condominium unit, at ilang residential lot na halos 12 million pesos. Mga sasakyang nagkakahalaga ng mahigit 12 million pesos at deposito sa bangko at investments na umaabot ng mahigit 39 million. Mahigit 28.4 million ang kanyang liabilities o utang, kaya ang net worth niya ay halos 52 million. Si Senator Bongo naman, nagdeklara ng total assets na umaabot ng 44.5 million pesos. Kasama rito ang ilang house and lot at mga residential, agricultural at commercial lots na umaabot ng 23.24 million pesos, 7.5 million pesos na cash, at mga alahas na mahigit 1.2 million pesos. Ang idineklara niyang business interests ay sa trucking, cemetery at real estate activities. Pero meron siyang total liabilities o utang na umaabot ng 12.1 million pesos, kaya ang net worth niya ay 32.4 million pesos. Si Senator Bato de la Rosa naman, nagdeklara ng total assets na umaabot ng 61.3 million pesos. Malaking bahagi nito mula sa ilang residential at agricultural lots na halos 44.7 million. Nagdeklara siya ng total liabilities o kabuuang utang na umaabot ng mahigit 29 million pesos. Kaya ang kanyang net worth ay umaabot ng halos 32.3 million pesos. Sa ngayon, lahat na ng mga senador ay naglabas na ng kanilang sal-en. Base sa kanilang mga deklarasyon, pinakamalaking net worth si Senador Mark Villar, na sinundan ng kapwa-bilyonaryong si Senador Rafi Tulfo at kapatid niyang si Erwin Tulfo. Pinakamaliit naman ang idineklarang net worth ni na Senadora Risa Ontiveros at Senator Chis Escudero. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Sa pananalasa ng Bagyong Christine noong nakaraang taon, kabilang ang bayan ng Minalabak sa Camarines Sur sa lubhang naapektuhan. Dahil sa bagsik ng bagyo, nawasak ang ilang silid-aralan sa Malitbog Elementary School. Kaya naman magpapatayo ang GMA Kapuso Foundation ng bago at matibay na Kapuso Classrooms. Bunso sa 10 magkakapatid si Jomel. Isa rin daw siya sa mga maaasahan ng kanyang ate Rose sa mga gawaing bahay. Mabuti, masipag. Pag masakit po ulo ko, siya na po yung nagsasaing. Minsan siya naguhugas or kaya lilinis sa loob ng bahay. Kung gaano kasipag sa bahay si Jomel, ganun din siya kasipag sa pagpasok sa eskwelahan sa Malitbog Elementary School sa Camarines Sur. Kahit pa may ilang sira na ang kanilang silid-aralan, dahil na rin sa kalumaan at binabaha kung may malakas na bagyo, gaya ng Bagyong Christine. Maalalahanin
matulungin at batang matapat. At para maging ligtas at mas komportable sa pag-aaral, sina Jomel at ng iba pang mga bata, magpapatayo ang GMA Kapuso Foundation ng Kapuso School Building na may 2 palapag at may 3 classroom para sa grade 4 at 5. Disenyo ito para sa mga lugar na madaling bahain. Itatayo natin ang kauna-unahang flood-resistant GMA Kapuso School. It is a school on stilts, 3 classrooms, 3 bathrooms. We had to figure out a way of how to build a school that rises to the challenge of persistent flooding. It is a 2-story building. Yung ilalim niya, ang function nito, magiging playground, saka yung magiging working area ng mga bata. Katuwang din natin ang 9th Infantry Division ng Philippine Army at local government unit ng Minalabak. We will be supplying the needed aggregates, mga supplies, construction materials na kinakailangan. In terms of manpower, and then makaka-provide din po kami ng transportation assistance and of course security personnel. Sa mga nais tumulong, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards. Undas pa lamang pero pinangangambahan ng ilan ang posibleng pagmahal ng mga bilihin habang palapit ang Pasko. Magkasamang nag-inspeksyon sa ilang pamilihan ng Agri-Department at Trade Department kanina. Nakatutok si Marisol Abduraman. Nakakatakot. Hindi mga patay, kundi mahal na presyo ang tila nagsisilbing multo para sa ilang nakuusap ng GMA Integrated News. Hirap na hirap po talaga. Masyadong mahal ang bilihin. Tila hindi na nga makalaya tuwing dadalawin ng mga naniningil ng bayarin. Mabigat po. Para sa aming mga, opo, tama lang kita. Kaya inikot ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry ang ilang palengke sa Makati. So far naman, karamihan naman sumusunod. Kaya of course, hindi natin alam pag alis namin, baka naman binabago yung mga label. No? Pero kaya babalik-balikan ho yan para sigurado tayo. Napansin ko, mataas pa rin ang isda. Ang bigas, pasok pa sa MSRP, kahit pahirap umano sa ilang nagtitinda. Nakakasunod po ba kayo sa MSRP, sir? Hindi na nakakasunod kasi mataas na. Hirap na. Oh, hirap na. Kasi mataas yan ang kuha namin sa mga traders. Mataas ang palay, mataas ang bigas. Pakiusap ng Agri-Department. Huwag natin hong tangkilikin ang imported rice. Suportahan natin ang ating farmers. Masarap naman ang ating local rice. Pasok din sa MSRP ang manok at karne ng baboy kahit hirap din ang mga nagtitinda. Hirap po kaming habulin po yun kasi yung mga delivery po sa amin, mahal po talaga yung presyo. Dahil po sa tumal pa rin po. Umaasa silang makakabawi habang palapit ang Pasko. Ano naman po talaga tumataas yung presyo pagdating ng December? Opo ma'am, tataas po yan kasi nag-aabiso na nga sila eh. Hindi pa kami nag-aabiso sa suki namin eh. Sinong nag-aabiso? Yung mga nagde-deliver sa amin. Oh. Traditionally, talagang tumataas ang baboy kahit anong gawin natin eh. Lalo na ang demand ng lechon ay napakataas. Bagay na ngayon pa lang, pinoproblema na ng mga mamimili. Dati yung 500 namin maghapon na. So ngayon yung 500 kulang na. Eh kasi ilang kami? 7 kami. Kaya na lang para magkasya yung binibili. Halos puno lahat ng cold storages ng bansa natin ng manok at baboy. So that should help ease yung food pressure na tumaas. Makatutulong din daw ang mga paparating na imported goods gaya ng 55,000 tons ng galunggong, sibuyas at iba pa. Pagtitiyak ng DTI. No price increase on basic necessities and prime commodities until December 31, 2025. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Pinangangambahang magdulot ng aksidente ang mga pag-alagalang baka sa bahagi ng Congressional Road Extension sa Caloocan. Mismong taga-barangay, wala umanong magawa dahil hindi matukoy kung sino ang may-ari. Nakatutok si Bon Aquino. Nagmistulang-pastulan ang bahaging ito ng Congressional Road Extension sa Barangay 173 North Caloocan dahil sa mga pag-alagalang baka. Ang nakakabahala,
Hindi lang maaaring magdulot ng aksidente sa mga motorista at sa mga hayop ang paghambalang nila sa daan, nakakakain din ng mga baka ng mga basurang iniiwan sa tabing kalsada. Mga baka dito kumakain na ng styrofoam. Basura. Dito sa Congressional Road Extension sa North Caloocan, nagkalat po yung mga dumi ng baka dito sa bahagi ng kalsada at napakasangsang na po talaga ng amoy. Ayon sa mga staff ng mga negosyo na nakausap namin, sa loob ng maraming taon, tuwing alas 7 ng gabi, nagpupunta rito yung mga baka nang walang nagpapastol sa mga ito. Minsan naman, may customer kami dito nakaitim. Pagkamalan yata ang garbage bag nung baka. So, nasuwag siya nung sungay nung baka. Kaya, akala niya mapipilayan siya sa likod. Nakakawalan ng gana po kasi mabaho po talaga siya tapos nangangamoy kahit malayo. Nitong hapon ang mga baka natagpuan namin sa Madamong Makateng Lote, di kalayuan sa Congressional Road Extension. Hinanap namin kung sinong may-ari nito pero walang tao sa lugar at wala ring bantay sa mga ito. Sabi ng Barangay 173, paulit-ulit na ang problema na ito at wala naman silang magawa dahil hindi raw nila matukoy ang may-ari. Pag may mga baka dyan, wala kami ginawa kundi bugawin talaga ng bugawin yung mga baka. At tinitignan din namin, tinitrespact namin kung ano yung sino may-ari. Kasi bandang karating nating lungsod, ma'am, Bulacan, may pastulan ata sa likod eh. Kahit ang City Veterinary Department, hindi pa matukoy ang mga may-ari ng baka na posibleng mula raw sa North Caloocan o di kaya sa karatig lugar tulad ng May Kawayan, Bulacan. At dahil naging peligroso para sa kanilang panguhuli ng baka, gagawa na lang umano sila ng temporary impounding facility. Mag-identify kami ng vacant area na malapit sa tinatambayan ng mga baka. Yung area yun, ang gagawin namin doon, babakuda namin yun. Maglalagay kami doon ng tarpaulin as temporary holding facility ng mga baka. Pagpasok po doon ng baka, para pang makukonsider po na impounded po yun. At kapag hindi kinuha ng mga may-ari ang mga baka, may babayaran kang redemption fee. Tapos meron pa rin pong maintain for every day na hindi mo nakiklaim yung baka mo. Pag hindi mo na-claim, hindi lumabas itong si may-ari, makukonsider na po yan as government property, pwede na pong i-auction ng LGU ng Caloocan. Tingin ng Animal Kingdom Foundation may paglabag sa Animal Welfare Act, City Ordinances at Sanitation Code ang mga may-ari ng baka na plano nilang sampahan ng reklamo. Bakit sila nandyan? Baka masaktan sila, baka masagasaan sila. Bakit sila kumakain ng basura? Wala bang nagpapakain sila sa kanila? Wala ba silang pagkain na available? They are not supposed to be there to begin with, no? Kaya may tinatawag tayong traffic and public safety issue. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Kilala sa buong mundo bilang komedyante pero action star muna ang atake ni Conan O'Brien para sa kanyang cameo role sa Sanggang Dikit for Real mamaya. Walang takot na kumasa si Conan sa mga maaaksyong eksena kasama sina Dennis Trillo at Jenilyn Mercado. Makichika kay Nelson Canlas. Short but fun. Ganyan ang naging experience ng American comedian na si Conan O'Brien sa kanyang stay sa Pilipinas. Sa isang IG post, iflinex pa ni Conan ang isang 20 peso bill na may mukha niya. Biro ng komedyante, inaaresto na ang fan na gumawa ng bill. Nakasama niya rin sa trip ang award-winning comedy writer na si Jose Arroyo. Sa photo, tila naging doktor si Jose at nagsagawa ng check-up sa isang balot. In his bellboy outfit din si Conan sa isang post. Pero imbis na bagahe, emotional baggage raw ang handa niyang bitbitin. Ang super humble na Hollywood comedian na mapapanood na mamayang gabi sa GMA Prime series sa Sanggang Dikit. Kahit cameo ang role sa serye, dama ng lahat ng cast at crew ang warmth ng kanyang pagpapatawa. Take good care of your body because it's really my body. Kasama na ang kanyang mga kaeksena, ang mag-asawang Dennis Trillo at Jenilyn Mercado. Mamaya mapapanood ang habulan at balibagan. I said, you can't hurt me. The winners! Napawang one take lang. You're under arrest.
scared. You're so scared. You're both terrified of me. Ang sabi nga ng Jen Den, a joy to work with si Conan. Can I get a picture with the big stars, please? Yeah, here we go. Doing a photo? Guys, right here, please, right here. Ang nakatutuwa pa sa guesting ni Conan sa serye, pinuna at iniangat ng Hollywood star ang galing ng Filipino stuntman. Nakausap ni Conan ang stuntman na si Mustafa sa kanyang podcast last year. At ngayon, kasama sa mga itinerary niya ang mamit ang stuntman sa pagbisita niya sa Pilipinas. One of the reasons I wanted to do this show was to unveil the next action hero. He's from the Philippines, Mustafa. Yes. Hi, nice to meet you. Hi. He's going to be bigger than Vin Diesel, bigger than The Rock, bigger than all of them. He is charismatic, he's strong, he's a great fighter, and he did some action scenes for me today in this show. Nailed it. It's an honor to be part of this. Really empowered that I am gonna do something great. Abangan mamaya ang maaksyong eksena ni Conan sa Sanggang Dikit FR. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Mga kapuso, hindi maganda ang paggunita sa undas ng isang pamilya sa Pagbilao, Quezon. Ang tatlong kaanak kasing nakalibing sa nabayaran niyang himlayan, nagalaw ng dagdagan ng isa pa nang walang permiso. Pina-aksyonan yan sa inyong Kapuso Action Man. Taong 2021 pa na ilibing sa sementeryong ito sa Pagbilao, Quezon ang ama ni Manolito. Sa parehong lote rin nakalibing ang kanyang lolo't lola. Nasa mahigit 24,000 piso ang binayaran ng pamilya para sa 5 taong kontrata sa lote hanggang Agosto 2026. At may kaukulang renewal fee ang extension kada taon. Pero Enero ngayong taon, laking gulat niyang nagalaw umano ang libingan. Ang gumalaw, abay, mismong pinsan pa niya. Wala man siyang sabi sa akin eh. Nandito ililibing din. Wala. Basta't nadatang ko ito, gibanat at nakalibing ay binansiripala. Ba eh, sumama loob ko. Sige ba? Ba't rin gini ba? Ay, matalang ay 3 taon pala nakalibing. Ay, ako trata ito 5 taon. Ano ba nangyari din eh? Nitong Marso ay nabigyan ng permiso si Manolito na makita ang kondisyon ng mga naunang nailibing sa lote. At may resibong napinsala ang kabaong ng kanyang ama. May araw pa nga yan. Ay, gini ba? Wala naman silang pahintulot, wala naman lang silang permit. Para gibahin yan. Nakausap ng iyong Kapuso Action Man ang kaanak ni Manolito na gumalaw sa libingan. Talagang hindi ko alam na nandoon. Kasi yung binisita namin ng November 1, Ondas. Yung tiningnan namin yun, wala kaming nakitang pangalan na nandoon yung tatay niya. Hindi ko naman alam na mamamatay ang tatay ko ng December 19, 2024. Nagdesisyon ako. Nasabi ko, ay doon ko na lang kaya ilagay. Ang sabi ng simbahan ay say, binigyan nila ako ng pahintulot. Sumangguni rin kami sa isang abogado. That clearly constitute breach of contract. Kasi yung may-ari ng sementeryo ay hindi sumunod sa itinakda ng kontrata nila. Hindi reason na porkit ka mag-anak nila, yung gumamit ng lote na yon ay pwede na nilang i-presume na it's with consent. Kung hindi raw nakita ng pinsan na may nakalibing sa lote. Sa records ng Catholic Cemetery, makikita nila kung sino yung mga taong nakalibing doon. So dapat verify niya muna. Actually, yung pamunuan ng Catholic Cemetery at saka yung kamag-anak nila na ginamit yung pwesto nila sa sementeryo nang walang pahintulot, they are already liable for civil damages. Sa opisyal na pakayag ng pamunuan ng sementeryo, kinumpirma nilang pinayagan nilang mailibing ang kaanak ni Manolito sa parehong libingan. Pero ginawa raw nila ito in good faith o nang walang masamang hangarin. Inakala raw nilang walang magiging problema lalo't magkakamag-anak naman sila. Kaya hindi nila inasahan ang naging reklamo ni Manolito sa nangyari. Nagharap na raw sa barangay ang dalawang panig pero walang naging kasunduan. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang pamunuan sa mga apektadong partido para maresolba ang issue. Ang offer ng simbahan sa akin, yun nga, ito tatanggalin na ito. Pinag-iisipan din ng pamilya ni Manolito kung magsasampa sila ng kaukulang kaso laban sa pinsang gumalaw sa libingan. Igagalang naman daw ng pinsan ni Manolito ang magiging desisyon ng pamilya at ng pamunuan ng sementeryo.
Tututukan namin ang sumbong na ito. Para sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Sabang Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Taon-taon nating ginugunita ang mga yumao tuwing Nobyembre sa okasyon na tinatawag nating mga Pilipino na undas. Pero ang naturang salitang undas, saan nga ba nagmula? Alamin sa pagtutok ni Mark Salazar. Alam ko marami na kayong iniisip pero dagdagan pa natin. Alam nyo ba kung ano ang ibig sabihin ng salitang undas? Parang Spanish word po siya. Na ang ibig sabihin ay? Pagkamatay. Pagkakaintindi ko sa kanya, araw ng mga patay. Pero yung word, hindi ko alam kung saan siya galing. Undas po, ito po yung problema ng Pilipinas, ay buong bansa. Ay, thank you. So, hindi mo alam? Undas. Ayun po yung araw ng patay, di ba? Yung araw po ng patay. For sure Spanish kasi nabasa ko siya sa isang book. Naka-note doon is kailangan mong maalala yung mga memories or yung mga mahal mo sa buhay dahil yun lang yung araw na pagunita para sa kanila. Siya ang pinakamalapit na sagot pero hayaan nating ang sociologist na si Dr. Gerald Abergos ang magbigay ng eksaktong etymology o pinag-ugatan ng salitang undas. Alam naman natin lahat na ang wikang Pilipino ay may mga pinanggalingang salita. Ang primary pinanggagalingan natin ay wikang Kastila. Sa wikang Kastila naman ay may pinanggalingan din. Ito naman somehow ay nasa wikang Latin. Now, yung tinatawag nating undas, galing yan sa etymology yan, yung sa Latin, yung honorare, yung honorary, sa Ingles, honorare. Meaning ng honorary is pagpaparangal, parangalan, pagpaparangalan. Kaya meron tayong word na honras. Bumaba na naman siya sa salitang Kastila. Ang salitang Kastila, meron tayong tinatawag na honras funebres. Ibig sabihin, ito yung pagpaparangal sa mga yumao, sa mga namatay. It was derived from the word naman na honras, na galing sa honras funebres. Galing sa Latin at Kastila ang salitang undas pero ang kultura ng paggunita nito ay may iba pa palang pinanggalingan. Mula pa nung unang panahon, magmula pa nung na meron tayong recorded human history, tayo po ay nagkukunita sa ating mga yumao. Sa kulturang Pilipino, isa sa pinakamasidhing pumasok sa kultura natin ay ang kultura ng mga galing sa mga Chino. Whether tawagin natin siyang undas, honras, punebre, ang punto natin dito is binibigyan natin ng panahon ng ating mga yumao. Binibigyan natin pag-alaala ang ating mga yumao. At kahit wala na sila, nandito pa rin sa ating mga puso. Sabi nga ni Dr. Abergos, mas mahalaga ang kahulugan ng salita kesa kung saan ito nanggaling. Halimbawa, sa pamilyang ito na dinatna namin sa sementeryo, ang kahulugan ng undas ay grand reunion ng 4 na henerasyong nagpaparangal sa minamahal nilang lolo sa tuhod. Yung unang apo sa tuhod po niya na siya lahat po yung anak po ni ate panganay, siya po yung talagang nag-aalaga, nag-ano din po, hanggang sa paglinis po ng bote, ganyan, lahat po pagtulog. Lahat po na sa mga kapitbahay, kilala po siya sa amin. And then, mabait, ganyan po. Kahit hindi po undas, we make sure po na kapag ka-birthday po niya, that anniversary, kahit nito lang po siya namatay, Father's Day po, sama-sama po kami. Si Aling Erlinda naman nagpaparangal sa kanyang mga biyenan. Araw-araw nagdadasal, araw-araw nagro-rosary. Hindi pwedeng hindi mo binabanggit araw-araw. Yung aking biyanan ko ng dalawa na yan, parehas na mabait kasi. Hindi sila nagpakita. Lalo na ako, di ba, karaniwan, biyanan at saka manugang, parang nag-aaway, di ba? Yung parang, hindi. Ginagawa niya raw ito hindi lang tuwing undas dahil araw-araw naman daw ang honras funebre o paggunita sa mga mahal na yumao na. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. At
At yan na mga balita ngayong Miyerkules, 57 araw na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Good to have you back, Tita. Miss namin kayo. Salamat. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangit. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.